Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? At nandito tayo ngayon guys sa ating pwesto guys, no? So medyo pause pa guys yung boses ko ngayon, pero tatry natin guys magawa dito guys ng content natin guys, no? Or video tutorial natin guys. Yan. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay Infinix Smart 8 guys, no? So ito guys yung likod niya guys. Yan. So itong phone device nito guys ay galing na rin guys sa ibang technician guys, no? So ang ginawa dito daw guys ay binuksan ito at parang binaypas at dito guys yung battery nito guys, no. So ang problema nito guys ay hindi pa rin siya na-fix guys, no. Ang lumalabas kasi dito guys ay error guys, no. Parang error guys sa charging niya guys. So papakita ko sa inyo guys, no. So kuha tayo dito guys ng ano natin. So type C ito. So try natin saksak guys, no, kung pag ano yung lalabas guys na problema niya guys. Yan. So wait natin. So dito guys sa ating schematic guys ay 0.0 amperahe guys, no. So kung makita niyo guys sa ating mechanic guys ay 0.0 amperahe guys, no. So wala siyang reading guys, no. At lumalabas dito guys sa phone device guys ay ito guys, no. So error, please plug out and please plug out charger. So ito guys yung problema guys ng phone device nito guys, no. So itong phone device nito guys ay galing na rin ito guys sa ibang technician guys, no. So pinagawa ni sir at hindi nila na-fix guys yung problem nito guys. At ngayon guys ay susubukan natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys ng phone device nito guys, no. Yan. So kahit anong natin gagawin natin dito guys, so kahit itanggalin natin tapos i-charge natin ay ganun pa rin yung lumalabas guys, no. So meron naman siyang light indicator, yan kung makita nyo guys. At nag-charge naman guys yung lumalabas naman guys yung charging logo niya guys, no. Ang problema lang dito guys ay ganito guys, no. Error, please plug out charger. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. Subukan natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys sa phone device nito guys, no. So para ma-check natin guys, una natin gagawin guys ay tanggalin muna natin ito guys yung lagay muna natin guys yung ano natin guys, digital multimeter natin, tabi muna natin to. So ang gagawin natin guys, una natin gagawin, tanggalin natin dito guys yung SIM tray nito guys, no. Yan. So tanggalin natin yan. Bubuksan kasi natin to siya guys. So sana guys ay ma-fix natin guys yung ganitong issue guys ng phone device nito guys, no. So error guys, no, please plug out charger. Yan. So sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito guys. So dito guys sa mga ganitong unit guys, mga latest na phone device guys ay hindi tayo basta-basta pwedeng makano guys, no, maka-direct dito guys. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung back cover nito guys, no. Yan. So tanggalin natin yan. So gagamit tayo dito guys ng maninipis natin guys na mga tools guys, no. Yan. So hindi kasi tayo pwede maka-direct guys kasi nga ano nito guys ay meron siyang bolts guys, no. Dito guys sa loob guys. Kaya dito tayo dadaan guys sa back cover niya guys, sa likuran niya guys, no. Yan. So dandan natin guys. So bubuksan natin yan. So dito guys may possibility lang dito guys na matanggal guys yung pintura nito guys, no. Yan. So bago nyo to buksan guys yung unit nito guys, so pwede nyo palalahanan guys yung customer nyo guys, no, na pwedeng matanggal guys yung pintura guys ng back cover nito guys. Yan. So parang madali na lang siya guys buksan guys, no, kasi nabuksan na rin ito guys. So bubuksan na rin natin guys yung unit nito guys. Yan. So nabuksan natin guys. So ito guys yung loob guys ng Infinix Smart 8 guys, no. Yan. So makita nyo guys ay wala na siyang silyado dito guys, no. Tapos kulang na rin ito. So sabi nga ay nabuksan na rin ito guys. Yan. So makita nyo guys. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So yung storage plug guys ng phone device nito guys ay nabasa ito guys, no. Nabasa ito guys yung unit ito guys. At ganito nangyayari guys, no. Pinapalitan ni sir ng LCD at kapag binuhay, kapag i-charge ay nagkakaroon guys ng error charging plug out guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito kasi guys ay titest natin guys yung motherboard niya guys, no. Subukan natin guys kung meron siyang shorted guys. Yan. So check rin natin guys yung charging port nito. So subukan lang naman natin guys. So galing na rin ito sa iba. At subukan rin natin guys i-fix guys, no.
So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin guys, no. Yan, so makita nyo guys. So wala na siyang bolts guys. So sunod natin ditong gagawin guys ay dito guys, para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools yung guys, no. Yan. So sa akin guys, yung gagamitin ko dito guys ay kuko ko lang guys, no. Yan. So simulan natin. So meron ba siya ditong isang natirang bolts guys? Yan. So dito guys, dandahan kayo guys, no? Meron kasi siya ditong IPC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin muna natin ito guys yung IPC connector guys ng battery nito guys, no? Yan. So natin guys, tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. Yan, so kita ba? So tinanggal natin guys yung, ayusin muna natin guys yung camera natin guys. Yan. So tinanggal natin guys yung IPC connector guys ng battery niya, tsaka yung IPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no? Yan. So ang gagawin natin dito guys ay, una natin gagawin dito guys ay titest natin dito guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no? So subukan natin guys kung meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys, or dito guys sa board niya guys, no. Yan. So check muna natin. So sabi naman nito guys ay nalinisan na rin ito guys, no. So hindi ko na nalinisan kasi napalitan na rin nila daw guys ng LCD at nalinisan na nila. So ngayon guys, ang gagawin natin ay titest natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So dito guys sa digital multimeter natin guys ay magsiset tayo dito guys ng continuity guys, no. So hanapin natin guys yung continuity dito guys. So ito guys. Yan. So check natin dito guys yung positive line. So ito guys ay ground. So ground ito. Tapos dito sa kabila guys ay positive line guys, no. So dito tayo mag-focus guys. Choose natin guys dahil alam natin guys yung positive tsaka yung ground or yung negative guys, no. So magda-diode mode tayo ngayon guys, no. So subukan natin guys mag-diode mode. So sabi daw nang dito guys yung negative line guys, no. Yan. So ground ito guys. Dito naman sa kabila guys ay yung positive line guys, no. Yan. So kung makita nyo guys yung reading guys sa digital multimeter natin guys ay 0.3 guys, no. So kapag ganito guys yung reading guys ng motherboard guys ng phone device na ito guys, ibig sabihin guys ay walang shorted guys yung motherboard guys ng phone device na ito guys, no. So ibig sabihin nito guys ay goods guys yung motherboard nito guys. So ang gagawin natin guys ay iwanan natin guys yung motherboard guys, no. Kasi na-check na natin yung motherboard niya guys ay okay siya guys, no. So sunod natin gagawin dito guys yung check natin dito guys yung sa board nito guys, no, or yung charging board niya guys. So dito guys sa board niya or dito guys sa charging board niya guys ay magsiset tayo dito guys ng DC guys, no. So direct current voltage tayo dito guys. Yan. So subukan natin guys kung meron tayo makuha dito guys na 5 volts guys, no. So kapag wala tayong matest dito guys na 5 volts, ibig sabihin guys ay merong tama guys yung charging port guys ng phone device nito guys, no. Yan. So titest tayo ngayon dito. So DC tayo, direct current voltage. So namatay. Yan. So kung makita nyo guys yung sa board nyo guys ay meron naman siyang 5 volts guys, no. Yan. So 5.1, 5.0. So ibig sabihin guys ay normal reading nito guys sa board nyo guys, no. Yan. So makita nyo guys. So 5.1 guys. So normal naman guys yung sa board niya guys, no, or yung charging board niya guys. Yan. So sunod natin guys, titest natin dito guys yung battery niya guys, no. Yung IPC connector guys ng battery niya guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So check natin kung buhay guys yung battery nito. So dapat meron tayo dito ng 3.8 something guys, no. So
So kung makita nyo guys yung reading guys ng battery niya guys no, ay nasa 4.0 siya guys. So normal naman siya guys no. So ang problem niya lang guys kapag i-charge siya guys ay lumalabas guys yung charging error niya guys. So check natin ngayon dito guys yung battery niya guys no. So tatanggalin natin guys yung battery nito. Yan. So sabi daw dito guys ay ginalaw na nila dito guys yung resistor guys no, or yung fuse guys sa BMS guys ng battery nito guys no, or yung tinatawag natin guys na battery management system nito guys. Yan, so bubuksan natin guys yung BMS nito. Yan. So kung makita nyo guys yung BMS nito guys ay natanggal na guys yung resistor nito guys no, or yung fuse resistor nito guys. Yan. So na-bypass na nila ito guys. Yan, so napagdugtong na ito. So ang gagawin natin dito guys ay try natin guys mag-test guys ng battery guys no. So kapag wala sa battery, so sunod natin guys ay papalitan nito guys yung subboard nito guys no, or yung charging board nito guys. Yan. So kapag hindi siya ano dito guys, hindi siya ma-fix dito guys sa battery guys. So try natin subukan guys yung charging board niya guys no. Kasi nang ano lang naman dito guys ay battery tsaka yung charging board guys no. Yung possible niya guys na connection guys. Kaya nagkakaroon siya guys ng error guys no sa charging niya guys. Yan. So mag-install tayo dito guys ng bagong battery. So subukan lang naman natin guys. Kasi na-test natin guys sa motherboard niya guys ay wala naman siyang shorted guys no. Yan, so balik natin guys yung PC connector guys ng battery niya. So subukan natin. So kapag hindi siya ma-fix guys sa battery, so papalitan na lang natin ito guys ng charging board guys no. So possible guys na nandito lang ito sa dalawa guys. Dito kasi guys sa ano niya, dito sa motherboard niya guys ay wala naman shorted guys no, nung tinis natin guys sa digital multimeter natin. So ngayon guys ay isasaksak natin ngayon. So kanina guys ay walang reading guys no. So subukan natin ngayon. So ayan nag light indicator siya guys no. So check natin guys sa ano natin. Yan, so lumabas rin guys yung charging logo niya guys no. So antayin natin guys. Yan. So nagkaroon siya guys ng 60% guys no. So hindi na siya guys nagkaroon guys ng error, please plug out charger. So kapag tignan natin dito guys sa schematic natin guys ay 1.4 ampere guys no. So check natin guys sa schematic natin. Yan. So number 5 guys. So 1.4 guys no. So 1.5, 1.3. So normal reading yun siya guys kapag ganun yung reading guys ng schematic natin guys. So 1.4 ay normal reading ito guys ng schematic guys no, or ng charging nyo guys no. Yan. So dito guys yung ginawa naman natin guys ay pinalitan muna natin guys ng battery guys. So na-check natin guys yung battery niya guys no. So okay naman siya guys. So ang problema lang guys ay yung storage guys ng unit niya guys no. So nabasa guys. So possible guys na na-damage guys yung BMS guys ng battery niya kaya nag-charging error siya guys. So tinistingan natin guys ang bagong battery ay naging okay siya guys no. So yung resulta guys ay ito na siya ngayon guys no. Yan. So wala na siyang lumalabas guys na. So hindi siya gumana. So wala siyang lumabas guys na error, please plug out guys no. So subukan natin guys, tanggalin natin ngayon guys yung charger niya. Yan. Tapos saksak natin guys. Saksak natin ulit. So subukan natin guys kapag maglabas pa rin guys yung error, please plug out guys no. Please plug out charger guys. Yan. So light indicator ulit guys at lalabas guys yung charging logo niya guys no. Yan. So dapat guys hindi siya mag-error guys no. Yan, so 61% guys. So napakadali guys lang ginawa natin guys no. So tinister natin isa-isa guys. So tinister natin guys yung motherboard niya guys ay goods naman guys no. So sa motherboard niya 0.3. So normal reading naman siya guys. Kaya nag-proceed tayo guys sa battery niya guys no. So pagdating sa battery niya guys ay kapag i-charge natin guys ay lumalabas talaga guys yung charging error niya guys no. Kaya sinubukan natin palitan siya guys. So possible guys nung nabasa ito guys ay nadamay ito guys no. Yan. So tinry na rin na guys i-bypass ay ganun pa rin guys no. So nag-error pa rin guys yung unit na ito guys. At sabi daw dito guys ay namamatay ito guys no. So ngayon guys ang gagawin natin, pandarin natin, subukan natin kapag mamatay guys yung unit na ito. So subukan natin pandarin.
So dapat guys ay hindi ito mamatay guys yung unit nito guys, no? Kasi kapag namatay guys yung unit nito guys ay possible guys na battery pa rin guys yung tama guys ng phone device nito guys, no? Yan. So subukan natin. So antayin natin guys, no? So sana guys ay ma-fix natin guys yung ganitong issue guys ng phone device nito guys, no? Yan. So galing na rin kasi ito guys sa ibang technician guys at pinatry na lang din sa atin ni sir kung ma-fix ba natin yung ganitong issue guys ng phone device nito guys. Yan, so charging pa rin siya guys, no? So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung charger niya guys, no? So kapag tinanggal natin guys yung charger niya guys, so dapat hindi siya mamatay guys, no? Yan. So tanggalin natin guys yung charger niya. Yan, so kung makita nyo guys hindi siya namatay, ibig sabihin guys ay na-solve natin guys yung problem guys ng phone device nito guys, no? Yan. So yung ginawa natin ay pinalitan natin guys ng battery guys, no? Yan. So kapag maka-encounter kayo ng ganitong issue guys, error please plug out charger, ay subukan nyo guys, no? Tester muna nyo, titester muna nyo guys mula sa motherboard papuntang battery at charging board guys, no? So kapag hindi pa rin siya, so subukan muna nyo itong mga basic ways guys, no? So balitan nyo guys ng battery, charging board, kasi dalawa lang naman ito guys nag-error guys, no? So pwedeng sa battery or pwede guys sa charging board guys, no? So pwede rin pala dito guys mag-error guys yung magmumulang pwede rin magmumula dito guys yung error guys sa motherboard guys ng phone device nito guys, no? Yan. So kailangan nyo guys i-tester guys, no? So na-tester naman natin kasi guys yung motherboard nito guys ay okay naman guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no? So wala siyang shorted guys. So ibig sabihin guys ay nag-focus na tayo dito guys sa battery tsaka dito guys sa charging board niya guys, no? So ngayon yung resulta dito guys ay na-fix natin guys yung problem guys ng phone device nito guys, no? Yan. So sa baka ma-encounter nyo guys, so subukan nyo muna guys yung basic ways guys, no? Yan. So I hope guys na mga tulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.